Welcome church and a Happy New Year to everyone. Welcome to our virtual year-end celebration. Hi! Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang we had our last physical church last March and now we're just hours away from 2021. 2020 was not an entirely pleasant year for everyone. At sa totoo lang, no one really saw this coming. The coronavirus pandemic has revamped our lives in just a snap. Nabigla at naapektuhan ang buong mundo dahil dito. Our faith was tested and we were forced to a so-called new normal. Today, as we virtually wrap up with Jesus, let's all together look back not with grudges with our hearts, but with a grateful heart that we all made it this far. Amen! Masakit man isipin ang memories na bigay ng 2020. We all know these stars had made a big and important impact in our spiritual lives. Our lockdown lives were transformed into an opportunity to serve and know Jesus more. It made us appreciate the small things that we take for granted before this pandemic happened. To everyone watching this video, sit back, relax, and enjoy as we contemplate on God's goodness for this year 2020. Itinaas na ng PHIVOLCS ang Alert Level 4 sa Bulkang Taal. At 2:30 p.m. in the afternoon, a volcano, which is one of 24 active volcanoes in the Philippines, erupted. It's been quiet since 1977. Hong Kong health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in China. The World Health Organization has declared the coronavirus outbreak a public health emergency of international concern. The WHO has formally declared the coronavirus a global pandemic. We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. On March 12, Duterte announces Metro Manila will be placed on lockdown. On March 15, the lockdown starts. Total global confirmed cases right now have now topped 1 million. Worldwide coronavirus deaths have passed the 1 million mark, with 20% of those in the United States. Typhoon Ambo has made landfall over San Policarpio, eastern Samar this afternoon. Another typhoon is barreling towards southern and central Luzon. A number of areas along the likely path of Ulysses are taking precautionary measures ahead of the expected landfall hours from now. Some of the most striking moments from the pandemic are those where little happens. The empty streets. Unbelievable. No traffic. The quiet airports. The places of worship without worshipers. Stores without goods. This is how it is across the globe, as we prepare, grieve, and wait for the next chapter of the coronavirus. Ganito tayo binigla ng ating Panginoon. Binigla tayo ng mabagsik na taon. Doon maraming nagsitanong, ito ba talaga ang ginusto ng Panginoon? Dahil naging mas malabo ang ating paningin, naging mas mahirap ang ating paghinga, naging mas malayo ang ating distansya, naging mas malamig ang ating taon. Ito ba talaga ang plano? Paano ang dami na sana nating plano pero pinatigil ang mundo? Iyon na pala ang ating huling salo-salo. Alam mo kung bakit? Hindi lang ganun kasimple kung bakit. Dahil kinailangan tayong subukin gaano ka katibay, gaano tayo katatag, hanggang kailan tayo kakawala, hanggang kailan tayo magtitiwala. Inilagay tayo sa ating kanya-kanyang buhay upang ating mahalukay na ito pala ang ibig sabihin ng nanay. Ito pala ang ibig sabihin ng tatay. Ganito pala maging isang anak. Ganito pala maging isang pamilya. Nawala ang ating plano kung paanong patuloy na magiging isang tao. Pero pinaalalahanan na naman niya tayo na, anak, di mo naman kailangan gumaya sa agos ng mundo. Ganon pa man, binigyan niya tayo ng talino kung paano tayo
magkakasama-sama kahit na malayo, kung paano tayo makakapagpuri kahit na hindi tayo nagkakakita sa personal, kung paano tayo makakapag-aral ng salita ng Diyos kahit nasa bahay lang. Tinulungan niya tayo na ipagpatuloy ang paglago ng ating espiritual. Kaya patuloy lang natin ang ating pagkapit, patuloy lang natin ang ating pag-ibig. Marami pa tayong tatahaking bundok, marami pa tayong itatanim na puno. Napilayan man tayo sa taon na to, mapalad tayo, si Jesus ang ating tungkod. Kaya sabay-sabay nating itian ang paglipas ng taon at saka sabay-sabay nating salubungin ang susunod na taon kasama siya. Papasalamat ako kay Lord sa mga blessings na natanggap ko this 2020. Yung health na hindi niyo pinabayaan sa likod niyo nasa paligid, na may pandemya. Ito pa rin ako, malakas, masakit. And then yung blessing din na nakapakinig ako ng salita ng Diyos kahit through online. Nasusustain ko yung faith ko kahit na nakaka-stress sa labas dahil sa mga nangyayari, sa mga balita. Pero through God's presence and also yung mga teaching na binibigay ni Pastor Alvin. Papasalamat ko kasi nasusustain pa rin yung faith ko kahit na hindi ako nakaka-attend through physical in church but through online din, napoprovide din yung nakakakain kami ng maayos through spiritual. At papasalamat din ako kay Lord na kahit nag-start yung pandemic, meron akong pinagkakadaan. So, kahit na wala ako ng trabaho, hindi ako pinabayaan through finances din. Even na hindi man ganun kalaki, pero God will provide sa lahat ng bagay. Ang aking 2020 ay very challenging. Masasabi ko po yun dahil aside from the pandemic, may mga personal instances or incidents na nangyari sa akin na masasabi kong blessing and at the same time learning po sa akin. So August 22 and 23 I did pregnancy tests and both results were positive. And then the following Saturday nakipagkita po ako sa isang OB-GYN to really confirm kung yun nga ba, dahil po I am gaining weight, tapos po gumagana po ang pagkain ko. So yun, it was confirmed naman dahil inasa ako mag-ultrasound and I was able to do that. So narinig ko po yung heartbeat ng baby doon na during the time it's already 8 weeks and 1 day old. So I was very happy then. Then come September 27, night ng Sunday, nagkaroon po ako ng bleeding. So I was worried. Kinontak ko po yung aking OB-GYN and she said to just relax, na ganito, dito ka tumagilid ka ng higa. But then ang bleeding po ay dumadami. I mean, nag-i-increase yung flow niya. So I was so worried that hindi ko na po na antay. Pumunta na po ako ng MCI. And there, sa x-ray ko, nakita nilang may scarring daw ako. So, considered PUI na ako kaagad. Kaya hindi po ako na-admit dahil doon. So, umuwi po akong luhaan na time. And eventually, September 28, I lost the baby. Mga around 8 o'clock sa bahay namin. So, yan ang pinakamalaking concern ko. Aside from that, may mga family matters na kailangan i-settle, but then it's fine. I know na God is working there. So, work, it is also very good dahil very supportive ang aming company. So, what I can say, throughout this challenge sa buhay ko, God is still at work. Laging nandiyan siya sa maliit o malaking bagay. So, sa Kanya lamang ang kataas-taasang papuri at pasasalamat. Hindi po naging madali itong taong 2020 po sa amin. Sa pamilya ko po at sacrifice ko rin po yung pag-aaral ko. Hindi po ako
enroll kasi nga po wala rin po akong gadget na magagamit at saka po medyo malaki po yung mga gagastusin. Pero yung pinakamalaki pong pagsubok na naranasan po namin is yung nag-positive po ng COVID po yung papa ko. Pero awa po ng Lord ay isa po ay asymptomatic naman po. Pero hindi po naging madali yun kasi bago po sana siya magpa-test, kinabukasan po sana nun makakapasok na siya sa trabaho po na iniintay niya na matagal na po. Pero ayun po, 14 days po quarantine, hindi po naging madali. Lahat po nang naiwan sa bahay, nakaka-quarantine po sila. At saka hindi rin po ako makauwi. Pero maraming salamat naman sa Lord po kasi may mga ginamit po siya na tao na tumulong po sa amin, makapag-provide lang po ng mga gamot at saka mga pagkain po kahit na hindi po ko nakaka-uwi doon. At saka marami pong ginamit ang Lord na para po suportahan kami. Kasi po 14 days po hindi po naging madali. Diyan po yung takot, stress, at saka yung pagiging hopeless po. Pero awa naman po ng Lord, sa pangalawang test po niya ay nag-negative na po siya. At awa rin po talaga ng Lord ay wala rin po siyang malalang naranasan po na symptoms po. Ang Lord po ay napakabuti po niyan sa buhay po ng bawat isa. Napaka-bless po natin kasi magugulat ka na lang, kinabukasan gising ka pa, nakakapag-work ka pa, lakad ka pa, nakakain ka pa ng maayos. So, yun po yung nagsustain sa akin ngayong taong po na to na maging positive lang na oo, pwede tayong magpahinga pero hindi po tayo pwedeng talagang lamunin po ng negatibo sa buhay kasi matatalo ka po talaga. Hindi ka. Maraming salamat po at magtiwala lang po tayo sa Lord lagi at maniwala na lahat po ng sitwasyon ay may dahilan at lahat. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Share ko lang po sa inyo na ito pong pandemic na pinagdaanan po natin, hindi po biro, napakahirap po. Pero naniniwala po ko sa sinabi ng Panginoon na magiging tapat siya sa mga salita niya, lalo na sa mga anak niya na nagpapagal sa kanya. At yun po yung ipinaramdam po ni God. Actually po, hindi po ako makapaniwala dahil nung time nga po na normal po yung buhay natin, ang binibili ko pong bigas kilo-kilo lang po. Pero itong pandemic po, ibang klase po talaga ang power po ni God kasi hindi po ako bumibili ng bigas. Sa halip po, sako-sako po ang nagbibigay sa amin ng bigas. Sa tulong po ng relatives namin na nasa ibang bansa, talagang hindi po kami nakaramdam ng paghihirap ng pinagdaanan natin pandemic po. Pero alam ko po yung iba po kung gaanong hirap pinagdaanan. Pero si Lord po, hindi niya po pinaranas po sa amin yung hirap. Ang higit po sa lahat na importante po, yung virus po na kumalat na COVID, nananatili po kaming ligtas kahit na kami pong mag-asawa. Parati po kami nasa palengke kung saan nandun po yung maraming tao. Pero iba po talaga pag may guide ka ni Lord pag kayong tumatawag ka, sisiguraduhin niya pong ligtas po tayo. Kaya yung tiwala po natin, yung pananampalataya po natin, wag po natin tatanggalin o aalisin sa puso natin. Bawat minuto, bawat segundo, ilagay po natin sa puso natin ang Panginoong Hesus po. Nabibless po ako sa worship from home kasi po nakakapag-devotion po ako bago po makinig at manood kay Pastor at talagang nararamdaman ko po ang Spirit ng Lord kasi siguro po dahil sa talagang walang distraction at talagang solon-solo mo si Lord. Bless po ako sa worship po sa tahanan po natin. At siguro po isang magandang pagpapala ito ibinigay sa atin ng Lord kasi nagagawa po natin na mas maramdaman ng Espiritu niya.
isang malaking pasasalamat po dahil kahit na magkakalayo tayo, at isang napakasarap din na maramdaman si Lord kahit na nandito tayo sa sarili nating mga tatahanan, kasi hindi niya tayo pinabayaan, biniyayaan pa rin niya tayo ng salita niya kahit sa pamamagitan lamang ng television o sa pakikinig. Isang malaking blessing pa rin po dahil masasabi ko pong mapapalad tayong mga anak ng Diyos. Kahit po nangyari itong ganitong pandemic, ako po, masasabi ko po na hindi po ito naging hadlang sa akin bilang isang bagong mananampalataya. Kasi po parang ito pa po yung nagbigay ng way sa akin at naging blessing pa rin po siya sa akin dahil ngayon ay nabigyan po ako ng chance na makapag-serve sa ating Panginoon dahil nga po sa pagkakataon na binigay sa atin ng ating mahal na Pastor and Sister Ernie na sinama niya po ako bilang isa sa mga naging leader ng online warriors po natin. Napakalaking blessing po nito sa akin bilang isang mananampalataya kasi na dati po hindi ko po nagagawa lahat ng mga ginagawa ko ngayon dahil hindi ko po rin alam kung ano yung will ni Lord para sa akin dahil yun nga po medyo mahihain po ako at hindi po ako masyado sanay na makipag-usap sa kung kani-kanino or makisalamuha. Pero ngayon po dahil po sa pagiging online warrior leaders po ay natulungan po ako nito na maging mas productive po isang mananampalataya kasi nagagawa ko po ito ng hindi ko kailangang humarap sa maraming tao o hindi ko kailangang magsalita pa dahil ito nga po kailangan lang po natin i-share, i-tag, i-post yung mga video po ni Pastor na ang tanging magagawa na lang po natin ay ipag-pray po yung mga tao na sinesharean po natin na mabasa po nila or mapakinggan po nila yung preaching ni Pastor na makapag-encourage din po sa bawat buhay po nila. At ito pong pandemic na to ay hindi po naging hadlang para po hindi ako makapaglingkod sa kanya. Dahil ito nga po yung naging big break ko or ito po yung binigay na pagkakataon ni Lord na parang swak po siya dun sa pagkatao ko kasi hindi nga po ako sanay makipag-usap masyado. So ito, nalagawa ko po itong ministry na hindi ko kailangan magsalita palagi or magpaliwanag sa kanila. Kaya sobrang blessed po ako na napasali po ako sa ganitong ministry ngayon. Yun lang po at maraming pong salamat. Before I begin, let me just share with you my favorite Bible verse. It's 2 Corinthians 4:7. For we have these treasures in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. And that has been my favorite life verse ever since the pandemic. I'm sure most of us here would like to know, what is it really like to serve God amidst the pandemic? What are the benefits? What are the advantages of becoming a part of a ministry? I can speak only for myself, but I'm sure most of you can relate. Prior to the pandemic, personally speaking, I've always had second thoughts whether it'll be worth my time to commit to gifts in serving God because I was too busy with life. And then come pandemic, this life verse spoke to me.
made me realize who am I. I am just a jar of clay. I'm unbreakable. I'm vulnerable. I'm temporary. I'm replaceable. I am just a temporary container of these treasures. And these treasures represent the gifts that God has entrusted me with. These gifts are my time, my talents, my skills, everything that I can do for God. These are the treasures that God has purposed me to do with. And this jar of clay, I am a jar of clay. It has shown me to be humble while serving Him. It has shown me that I'm not doing this for myself. I'm not doing this to showcase what I can do. I'm doing this because I want the people to see the God that lives within me. It is a difficult discipline to serve God while in the pandemic because the tasks are overwhelming. And I have a lot in life to worry about. But every time God still true to His promises, nahihiya kami, hindi natin pasahin. It became like the best life. It became my gratitude to see God. To live life for Christ is to serve Him. And there is no better time than now. Because life is so short, and never long, many of these jars of clay will become dust again. So, with this, I know I've always been behind the scenes, away from the limelight, but I guess this could also be a perfect opportunity to encourage everyone who wants to make the most out of their treasures, to share your gifts, and serve for the cause of Christ. It has never been fulfilling knowing that you're becoming a part of something greater than yourself. That's how I feel when becoming a part of the Mama Ministry. And I'm mighty glad that I was given this opportunity. Thank you. Halos lahat naman po talaga ng preaching ni Pastor ay talagang kapupulutan po natin ng aral. At maganda po talaga may apply natin sa ating buhay. Isa po sa mga favorite kong naging paksa ni Pastor yung global pandemic. Happy together, laugh together, to stay together. Ito po kasi yung paksa na talagang swak na swak para sa akin. Dahil nga po na ang buong mundo ay nakaranas po tayo ng pandemic hanggang sa ngayon ay napakaganda po itong paksa na ito. Na itong paksa na ito na nagbigay sa akin ng aral na kung paano natin ma-overcome yung pagiging irritable natin. Yung konting bagay lang magtatalo na. Kaya ito po yung ko po talaga yung tumatak sa akin na ang lahat ng bagay kapag ginagamitan natin ng humor and laughter talagang lahat nagiging kalmado. Kahit yung mga pagkakataon na talagang
napoprovoke ka na. Pero pag pinasukan mo ng humor and laughter, ay nagiging kalmadang lahat. Tsaka napaka-thankful natin una sa Panginoon at sa taong ginamit niya kay Pastor dahil sa talagang pagsisiyasat niya sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos na para ma-share sa atin, mabigyan tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, magabayan tayo. Laking bagay po nitong laking bagay itong online service natin dahil kahit wala tayong physical na pagsamba nagkaroon ng ganitong platform ang church natin na yun nga sa FB tsaka sa YouTube. Kaya kahit dumating tong pandemic na ito ay kaming pamilya binless ng Panginoon at lalong binigyan ng kalakasan ng faith dahil sa patuloy sa pakikinig sa preaching ni Pastor sa mga aral patungkol sa salita ng Diyos. Napakasaya po. The final and last part of the series Messianic Kingdom beautifully shows as the many promises God has in store. As we feed from the word of the Lord, we are also at the same time filled with excitement. I may say that those who will have this entire series is privileged. Bibihira po sa mga churches ang tumatalakay ng ganitong paksa with the effort of digging it deeper. That was really great. Thank you, Pastor Alvin, for this very informative and inspiring series. Parang movie po na aming sinusubaybayan na napakaganda ng ending. This series, although long way to study, but it is worthy more than any lesson we have. Ang ganda po ng ending ng Messianic Kingdom series po na ito. Thank you, Pama, for this series. You have fed us well. Nais ko lamang pong magpasalamat sa Lord sa patuloy po na kabutihan na ipinagkakatiwala niya po sa atin, higit lalo po sa mga aral na kanya din namang ibinibigay sa kanyang lingkod, sa ating pong mahal na Pastor Alvin M. Apostol, higit lalo po sa paksa po ng mga end time events, Bible prophecy. Sa totoo lang po, kalat na kalat po ang aral ng Bible prophecy sa internet po ngayon, sa YouTube, kahit saan po kayo tumingin. May mga aral po naman naglalabasan patungkol dyan. Isang bagay po na aking ipinagpapasalamat sa Lord dahil nagabayan po ng muso ng ating Panginoon, ng kanyang banal na espiritu, ang ating pong budihing pastor, na naituro po niya sa atin ng maliwanag, ng maayos, na nandoon pong inspirasyon po na nanggagaling lamang po sa mahal na Espiritu Santo ng Diyos. Salamat po sa mga aral na yan dahil alam niyo po mga kapatid, ako po kasi yung isang klase po ng tao na pagdating po sa mga subject katulad po ng mga end time events, mga Armageddon na yan, na mga tatakan, yung mga Antichrist, yung mga Mark of the Beast, ako po yung klase ng tao na talagang masyado po akong interesado sa ganyang mga paksa. Nakikinig ako ng mga turo ng iba, yung may mga nababasa po ako. Pero aminin ko po mga kapatid, bagamat ako po ay interesado sa ganyang topic, kasama po sa pag-aaral, sa pakikinig ko ng mga bagay na yan, hindi po mawawala sa akin yung salitang takot. Natatakot po ako, nakakaramdam po ako ng pangamba, nakakaramdam po ako ng pag-aalinlangan sa kadahilan ng alam ko po sa sarili ko na lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos ay magkakaroon po ng katuparan. Kaya sa bagay na yan, kapag pinag-uusapan po yung mga end time events, mga Bible prophecies na paparating in the near future, aminin ko po na noong una ako po ay punong-puno ng takot, ako po ay punong-puno ng pangamba. Ngunit magmula po nung aking narinig, yung first subject pa lamang po ni Pastor Alvin na nagsimula po siya sa Sound of Silence hanggang dito po sa Hiatus na ating pong naging series, yung pangamba ko po na yan ay napalitan po actually mga kapatid ng kagalakan. Kagalakan sapagkat dito po sa buong series po na ito ay aking pong napagtanto at aking pong napag-alaman na bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos, dapat wala sa atin ang takot.
dapat nandoon sa atin ng kagalakan sapagkat sa kabila ng mga bagay na mangyayari na yan, merong ibinigay na matinding pangako ang Panginoon na tayo ay kanyang ililigtas at hindi niya ipapahintulot sa anumang mga puot o anumang rat na pwedeng mangyari sa mundong ito sa hinaharap. Kaya malaking bagay po ang pag-aaral na ginagawa po ng ating mahal na pastor. Kaya dapat po tayo naman po na kanyang mga miyembro ay atin po itong sinusundan, atin pong pinag-aaralan, atin pong isinasa puso na nang sa ganun mawala po sa atin ang fear. Kasi kung hindi po na ituro sa atin ng maayos yan, maaring isa po tayo sa mga tinatawag ngayon ng mga extreme and exaggerated Christian. Sino ba yung ma-extreme and ma-exaggerated Christian? Sila po yung makapakinig lang ng balita tungkol sa vaccine, kung ano-ano na iniisip. End of the world na, ito na yung mark of the beast, ito na yung tatakan na tinatawag. Well, tama yung sinabi ng ating mahal na pastor, gamitin natin yung ating common sense. Yung common sense natin, dagdagan natin ng guidance ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos. Kung ito po pag-iralin natin, hindi po tayo mawawala. Diba? Ang problema sa atin kasi, karamihan sa mga Kristiyano ngayon, hindi ko naman po nila lahat, hindi po ginagamit ng common sense. Diba? Nakarinig lang ng vaccine kung ano-ano na po pumapasok sa isipan without knowing po kung yung bagay ba na yun ay back up by the Word of God and also by the Holy Spirit. Diba? So, just your common sense, the Holy Spirit, and the Word of God, enough na para masabi natin na itong bagay na ito ay totoo o itong bagay na ito ay hindi totoo. Yan po yung isang bagay, yan po yung wisdom na akin pong natutunan sa akin pong pakikinig, sa akin pong pagsunod sa pag-aaral, sa mga mahayag po ng salita ng Diyos sa magitan po ng ating mahal na Pastor Alvin M. Apostol. Marami pong salamat sa lahat.
ating 2020 ay hindi naging madaling taon, lalo na't nagkaroon ng pandemya na tinatawag na COVID-19. Aaminin ko na ako ay nagkaroon ng takot at pangamba. Pero pasalamat ako sa Diyos dahil laging nariyan ang Jesus Christ, One God, One Gospel Church. Lalo na ang aming mahal na pastor na si Pastor Alvin Miguel Apostol, na laging nagpapaalala at nagpapalakas sa aking espiritual na buhay, na hindi dapat matakot o mangamba dahil anak tayo, ako, ng Panginoon, at magtiwala lamang sa salita ng Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa pamilyang ibinigay niya sa akin, lalo na sa aking mga magulang na laging nariyan, na nagmamahal at sumusuporta sa akin. My 2020 is full of challenges and worries. COVID-19 is all over the place. Many people lost their jobs. Natural disaster came consecutively, but God always gave me protection and provision that reminds me how He is faithful to His promises. Everything will be fine as long as I'm with Him. I'm also grateful, despite of this pandemic, I still have my job. I ate 3 times a day or more, and my family, friends, relatives, loved ones, all of them are free from illness. Glory unto God. My 2020 is full of hardship and struggle pagdating sa financial. Siguro naman lahat nakaranas ng bagsakang financial. Pero hindi kami pinabayaan ng Lord pagdating sa financial. He always supply our needs according to His riches and glory. Pagdating sa blessings, financially, hindi niya kami pinagkukulang. At patuloy sa hanggang ngayon, hindi niya kami pinagkukulang. Gayon din ang protection ay binibigay niya sa amin. Marami pong salamat. My 2020 is a year of growth and learning with pain. But God made me a tough girl, and He made a way to show and open my heart that there is beauty behind every hardships in life. He gave me wisdom and knowledge to appreciate the beauty of life with Him, and He always remind me that beauty is His handwriting. Thank you so much, Lord, and praise the Lord always. Aking 2020, masasabi ko na ako po ay nagkaroon ng pag-aalala. Hindi ko yung may iwasan dahil nga po sa nangyari na pandemic sa ating bansa, at hindi lang po sa bansa natin at sa ibang dako ng daigdig. Siyempre may mga pamilya ka na iniisip mo yung pag-aalala kung malalagpasan ba itong pandemic na to, pero andyan ang ating Panginoong Jesus, dahil bago mo masabi na nagtagumpay ka, nalalaman mo yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating mahal na pastor tuwing Thursday and Sunday. Ando yung pangungusap ng Panginoon na ang mga anak ng Diyos hindi dapat nag-aalala, sapagkat pinangahawakan dapat ng mga mananampalataya ang mga pangako niya sa kanyang mga salita. Kaya sa Diyos lang po yung kapurihan, dahil nawala po yung mga negative na isip tungkol po dito sa ating nararanasan sa taon na to. Ang aking 2020 ay masasabi ko ay masyado siyang challenging, dahil siguro nagsimula ito ng January kung saan sumabog yung taal. And then, fast forward sa quarantine, and then, nung nag-quarantine, doon na pinasok ang online classes. So, sa mga panahon na yun ay mahirap mag-online class. Ang daming ginagawa, pinagsabay ang household chores, ang deadlines, ang daming kailangan gawin, na naging busy masyado. But at the end of the day, pasalamat pa rin ako kay Lord, kasi patuloy na ginagabayan niya ako, hindi niya ako iniiwan, palagi siya nandyan, and patuloy na nakakatanggap ng blessings sa araw-araw. Ang aking naging buhay ngayon 2020 ay maraming pagbabago dahil sa pandemyang na-experience natin.
Pero thankful ako, hindi niya inalaw na mabago ang way ng faith ko. Bagkos, mas nadagdagan pa ng knowledge and wisdom bilang Kristiyano dahil naging isa ako sa mga online warriors. My 2020 was painful, but God blessed me and delivered me. Dahil sa taong ito, marami ang nangyari na mga plano natin ang hindi natupad. Ngunit ang kagandahan ay pinakita ng Diyos ang kanyang pagpapala, maging ang proteksyon niya sa bawat isa sa atin. Ang aking 2020 ay hindi ko makakalimutan. Una, yung pumutok ang volcano ng January or I think is February. And then, sinundan ng coronavirus, COVID-19, na halos lahat ng mga tao ay nag-suffer dahil sa nangyari sa sanlibutan, pang global talaga. Yun, na unforgettable talaga sa buhay ko sa 2020. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon kami ng chance na mag-ministry sa Lord. Ginamit kami ng Panginoon bilang online warriors. Kaya nga, todo ako nagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo dahil ginabayan niya kami, binigyan niya kami ng knowledge and wisdom through Pastor Alvin Apostol na paano kami maglingkod sa Kanya na taos-puso, at doon ko rin natutunan yung pag-aaral ng Kanyang salita. My 2020 is unexpected kasi lahat tayo hindi natin inaasahan na mangyayari sa buong mundo because of the pandemic. Yung mga expected things na dapat nating magawa or gawin, hindi natin nagawa. Kaya talagang unexpected siya kasi talagang sobrang biglaan ang nangyari, 'di ba? Sa mga plano natin sa buhay, sa mga gusto natin mangyari, talagang unexpected na hindi natin nagawa ngayong 2020. Pero itong God turned this 2020 into a learning experience kasi talagang tunay na ang Panginoon pinaghahanda tayo palagi sa mga mangyayari sa buhay natin. We know anytime that the Lord is coming, di ba? Kaya kailangan maging handa tayo kagaya ng pandemic. Hindi natin alam na darating ang pandemic. The same goes with the coming of the Lord. Kaya kailangan maging ready tayo. And at the same time, naging blessing na rin po to sa akin kasi this 2020 kahit na masyadong maraming nangyaring tragedy, pero iningatan pa rin ako ng Panginoon. And with that, masasabi ko na God turned this 2020 into a blessing. Binigay niya ako ng learning experience at masasabi ko sa Diyos ang kapurihan. Lord Jesus, as the year 2020 end, kami po'y buong pusong nagpapasalamat sa lahat na iyong kabutihan, proteksyon, pagpapala, at higit sa lahat, sa iyong pag-ibig sa bawat isa po sa iyong mga anak. Bagamat kami dumanas ng hindi maganda sa taong ito, dulot ng mga trahedya at pandemya, patuloy mo kaming iningatan at batid po namin na sa kabila nito ay meron kang magandang layunin para sa aming ikabubuti. Hindi mo hinayaan mga bagay na ito upang kami mahadlangan sa aming pananampalataya at paglilingkod. Bagkus, ito ay nagsilbing daan upang kami ay mas lalo pang mapalapit sa iyo. Amin din pong pinagpapasalamat na sa pamagitan ng YouTube channel ng aming iglesia, Jesus Christ One God, One Gospel Church. Ito ay nagsilbing pagpapala hindi lamang sa amin, kundi maging sa lahat na mga nanonood upang makasumpong ng kaligtasan. Salamat sa iyong pagtitiwala. Pinagpapasalamat din po namin our beloved Pastor Alvin Apostol at ang kanyang buong pamilya for their fervent desire and passion to continue proclaiming the gospel. Thank you for their hard work and caring for your sheep you entrusted to them. Bless them, O Lord, sa lahat ng aspeto po ng kanila pong buhay. Salamat din po sa lahat ng mga mensahe sa taong ito na nagsilbing kalakasan at nagpatibay sa aming pananampalataya. Lord, we pray to empower us by the Holy Spirit to be kingdom-minded
and yield to the leading of the Holy Spirit all through the remaining part of the year and years to come. And we declare by faith that the coming year will be the year of total restoration, full of victory and breakthroughs. This we pray in Jesus' name. Amen. Wow! Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga this year 2020. Dito na test ang ating faith at commitment sa Lord, from worshiping from home into continuing our service amidst the pandemic. Not to mention the significant milestone of our church to go fully online. Sa tulong ng Lord, walang skip at walang sablay na Thursday and Sunday service. Thank you Lord, all of this were made possible by the grace of God. Most especially, we are here today still strong, still faithful and confident because our head pastor, Pastor Alvin, has obeyed and relied to God, together with his family, and the commitment they have given to the kingdom. We are standing strong and still fighting the good fight of faith. The Jesus Christ One God One Gospel Church is indeed very thankful for the lives of Pastor Alvin, Sister Ernie, Brother Kevin, and Brother Irving, for not giving up in faith and leading us with prayer. We are here, a family still healthy and full of joy, and we bid 2020 goodbye with a strong faith and a grateful heart. As we all together welcome 2021, may we as a church stay grounded in faith. We may be unsure of what's to come, but one thing we are sure, God's love will never fade. He will never leave us and forsake us. The future may be scary, but the good thing is we are on God's side. And with that truth, we are confident enough to say that we are safe and always secure. Thank you everyone for joining our virtual year-end celebration. Comment down below your thoughts and thanksgiving for the year 2020 and the upcoming year 2021. This has been Sister Cheska. It's a privilege to serve you and the kingdom today. And I'm Sis Arlene. I am thankful to be your MC as we thank Jesus for 2020 and the coming years ahead. May our 2021 be filled with miracles, joy, hope, grace, and love from the Lord. God bless us all.